So good morning guys. So ngayong video na to ipapaano ko sa inyo, sabihin ko sa inyo ngayon kung ano yung, kung magkano yung bayad sa pagpapadialysis per session. Pero magmamatter yan kung saan kayo magpapadialysis. Siyempre sa amin kasi dito sa may private hospital dito sa may Jensen, yung pinakabagong hospital ng Jensen dito, na may dialysis unit talaga. So sabihin ko sa inyo kung magkano yung ginastos ko rin sa Davao Doctors. Sibans Hospital wala akong ginastos doon. Sa Davao Doctors kung magkano yung ginastos, then yung dito na sa may Dajangas Medical Center kung magkano yung gastos dito per session, kasi 3 times a week si Mrs. nagpapadialysis. So magkano yung gagastusin per session, and then sa 3 times a week, forever na yan. Pero siyempre malalaman pa yan pag yung gumanda na yung sakit niya, umayos na yung sakit niya, okay na, baka magiging once a week na lang. Pero depende, matagal pa yan. So dito sa video nito, malalaman nyo kung magkano, para sa kaalaman din ng mga gustong magpa-dialysis at nag-aalangan kung magkano yung gagastusin. So iba yung ginastos ko doon sa may Davao Doctors Hospital, kasi yun emergency dialysis yun, saka sa ER, saka kung ano-ano pa, plus yung doctor's fee, plus yung robe de misis. So sabihin ko na dito sa inyo ngayon, ang bayad ko doon nung nag-check out kami is 134,000 pesos. Lahat-lahat na yon. Kasi may down payment pa akong 20,000. So binawas yon, pati yung 50,000 at 30,000 na binigay ko ulit 2 days after nung nag-down ako. Yung total ko is 134,000. Okay? So abangan nyo sa dulo ng video na to. Kano 83,000. Sorry. 919.30. Salamat. Kasuhin natin ngayon yung continuation ng dialysis ni Cathy dito sa Jensen. Ito sa may Jensen General Santos Doctors Hospital. So puntahan pa natin sa St. Elizabeth kasi nandun daw yung doktor ngayon. Every Thursday and Saturday lang sila dito. Thursday, Saturday lang schedule nila. Alauna pa yung opisina nung doktor sa may Jesus Veneracion. So balikan namin ng Launa, 1 to 4 yun So gutom na, kaya gusto kumain ng arroz caldo. So dito kami sa may arroz calduhan. Alright, higup tayo sa bawah. Pasyente ko.
Tawagin lang. Oh. Ba't nandun sila sa baba? Okay. Na-trauma nung dito. So dito kami sa may St. Elizabeth ngayon, sa may bagong building nila. Kasi nga nandito yung doktor ni Mrs. para sa continuation ng dialysis niya dito sa Johnson. So may number pa, kaya antayin natin. Bago tong building na to eh. So yan yung hospital St. Elizabeth. So doon kami sa may 4th floor. Yan. So dito tayo ngayon sa may McDonald's dahil gutom. Tagal tawagin nung sa hospital talaga. Tagal. Kaya pasensyahan mo talagang. So mamaya pa punta doon. Si Cathy kung nag-resulta doon naman kung saan kami pupunta para magpa-dialysis. So yun, sana bago mag-5 mag-alas 4 na natay ko pa yung order. Gutom. Okay, thank you. Anong nangyari sa'yo? So galing kami nakalabas. Kanina pa kami alas alauna doon sa taas. Daming pasyente. So ngayon galing kami doon sa doktor niya, kay Dr. De La Cruz. Ngayon pupunta kami ngayon dito sa may Dadyangas Medical Center para i-dialysis siya baka bukas. So magpa-laboratory ka pa, di ba? Oo. So pa-appointment muna kami ngayon, dadaan kami doon. So yeah, dito kami sa may parking ng St. Elizabeth. Alright, so yun ang ano ni Mama, Mrs. Update ngayon. Okay? Alright, so let's go. Meron kaming binila ko sa kanyang ano, cheesy french fries saka Coke Zero. At least zero. Good for diabetic patient. So yan yung hospital kung saan magda-dialysis si Mrs. starting tomorrow. Yan, maluwag pa dito. So yan. Yan yung Dadyangas, no? Dadyangas Medical Center. Bago to eh. Alright. So dito, ito yung magiging ang tahanan ni Mrs. forever. No. Ito na yung may Christmas party pa sila, oh. Tingnan mo yung dialysis, oh. Pulang-pula, oh. Laki-laki pa. Sino ba naman hindi matatakot diyan? Ayun, so balik tayo bukas. Andali. So balik tayo bukas ng 9:30. Ha? Umaga. Umaga kasi pa-laboratory ka. Tapos pagkatapos ng laboratory, balik tayo ng 1 PM. 1 PM yung schedule mo. Malinis sila, malinis doon. May schedule na ako. Oo, 1 PM ang schedule mo. And then at the same time, may kulang pa na sa Davao Doctors na hingin natin kay Kuya Franz, kahit picturean na lang, ipadala na lang sa email nila dito. Pero schedule ka na bukas, to follow na lang yung pati yung 2D echo mo na result doon, to follow na lang. Okay, so muna tayo. Alright, so start na ng dialysis ni Miss ngayong araw na to. Magpa-laboratory muna kami ngayong umaga 10, alas ano pa lang 9:30 pa lang. So magpa-laboratory muna kami doon sa may Dadyangas Medical Center, no? So alauna yung schedule na yung dialysis, 3 times a week na ito. So at least dito kami sa Johnson, dito lang sa malapit lang din naman. Alright, so may daanan akong may nadaanan akong pagkaayos mo, binignit. Ano ba yung tawag yun? Ginataan bilbilo sa Tagalog.
So habang nagbabantay kay mama mamaya, meron akong merienda. Mamaya pa man po. Ha? Tama po, boss na yun. Paniguro yung iba. Paniguro. Uy, ano yun? Alright. Meron. Mas kailangan. Alright. So, ito na yung bagong hospital dito. Pabalik-balik na lang dito si Mrs. 3 times a week. Ito yung dito siya magda-dialysis. So, sa ngayon, tahimik pa dito, walang ganong tao. I mean, dun sa dialysis center, mga pasyente siguro dun, mga 10 na. So, kompleto sila dito. May PhilHealth sila dyan sa harap. Ito, dialysis station dito sa gilid mismo. Okay, nasa mga 10 story building yata ito. So nagpa-laboratory kami sa labas kasi nga busy sila kanina. Binilang ko si mama ng favorite yung damit dito sa may Robinsons, di ba? Babalutin ko pa to, hindi. Gift. Ganda pa kami ng punuan. Yan, so dito meron silang yung coffee shop dito. Check natin. Hello. Ba, may croissant nga. Totoo nga. Swerte ko talaga, oh. Andito si Alden Richards. Nagbisita kay mama. Ano, Alden? Ano akin kaya pala nawala simula nung nag-uwi. Simula nung nag-uwi ka. Oh. Kain mo na yung bagong dialysis. Meron kayong bangos dito sa barbecue. Boneless bangos. Boneless ba kayong o seedless? Seedless. Okay. Alright. So mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano ang babayaran pag nagpa-dialysis ka. Pero depende sa mga ibang lugar. Dito sa Jensen lang. Ito ang pinakamaganda pang dialysis center sa buong Jensen, bago.
Okay, so sabihin ko mamaya yung presyo kung magkano ang bayad magpa-dialysis. Okay. So ganito yon ang nangyari. Kaninang umaga nagpa-laboratory kami. So yung laboratory siguro nasa mga 1,300. So iba naman yon. Isang beses lang magpa-laboratory sa isang buwan. Para malaman ko ano yung mga dapat pang i-ano sa kanya, gamutin. So last week galing kami sa Davao. 12 days kami sa Davao. 10 days yata, 12 days. Basta mga ganun, 10 days na nagpa-dialysis si Mrs. 3 times yon doon. Then umuwi kami dito sa Jensen. Tapos umuwi kami dito nung Saturday evening. So ang schedule niya ng dialysis naman kasi 3 times a week siya magpa-dialysis. So nangyari ngayon ang araw ng unang araw niyang dialysis dito sa iba niyang doktor, kasi yung doktor niya dito ngayon yun yung nirecommend nung doktor niya sa Davao. So isang beses pa lang, ngayong araw pa lang. Then the next session niya is Thursday, then maybe siguro Saturday, Thursday, Saturday, so 3 times a week. So ang nangyari kasi kanina, kulang pa ng requirements yung para sa PhilHealth ko para may apply sa kanya, pati yung PWD niya na ano na tawag dito na ID, so nabawas din. So ang total na bill niya is 7,066 pesos. So covered na lahat yun ng PhilHealth. Pero binayaran ko cash kanina kasi nga hindi pa incomplete pa yung mga requirements. So ibig sabihin sa 7,000 pesos, sa 7,066 pesos kasama na doon yung doctor's fee kasi ando naman naka-breakdown naman doon sa mga resibo. So ganun lang, 7,000, pero siyempre ano lang kasi hassle lang ba dahil siyempre 3 times a week ka magpa-dialysis. Instead na nasa bahay ka lang sana, nanonood ng TV o di ka kailangan pang pumunta kasi hindi naman tig-4 na oras yung dialysis. Okay, Duki. So yon 7,066 pesos yung binayaran namin. So, yeah. Pero pag kumpleto na yon, yung 7,000 na yun na binayad ko kanina, i-refund yun ng PhilHealth pag kumpleto na yung documents. So, yun, sa mga gustong mag-dialysis dyan, mas maganda pala talaga pag i-dialysis yung mga pasyente natin. Huwag sila matakot kasi nga, yun yung nagpo-prolong ng buhay nila. Si Mrs. After niya pa-dialysis, nung una, bago pa siya magpa-dialysis, nahihirapan sa huminga. Kunting lakad lang, hinahapo na siya. Maga yung kanyang mga binti. So, sa complication kasi yun ng diabetes. So, may tubig yung baga niya din. So, yun isa sa mga ginagamot. So, may mga tao na natatakot magpa-dialysis pero hindi pala dapat katakutan. Kasi wala namang sakit eh. Ang masakit lang sa umpisa pero hindi naman nararamdaman. Kasi nga yung dito, yung paglagay ng, ano ba tawag niyan dito, mama? Nilagyan, ha? Hindi mo alam. Basta yung, daanan ng dugo. In and out. So, may anesthesia naman yun. Kaso, yun talaga ang, kasi yung bill ko doon sa hospital sa Davao is nagkakalaga ng 134,000 pesos sa 4 na araw naming stay doon sa pag-start ng dialysis niya. May minus pa yun na PhilHealth saka yun. So, mahapdi din. I mean, mahapdi talaga. So, yun. I mean, di yung sugat yung bill. Mahapdi sa bulsa. So, yun. Yun lang. Yung babayaran mo pag yung after na ng dialysis, after ng namin na ano tawag mo? Yung unang pagda-dialysis na sa Davao, yun,
Kasi marami yun sa ER pa, sa mga bayad pa sa room, saka yung pagkabit dito, ito yung mahal sa 32,000? 15,000. So, yeah. Pero yung pag after ka na naman, siyempre kami labas na kami sa hospital doon sa Davao. So dito na. So ito yung first time na nag-dialysis siya na 3 times a week. So una pa lang to. Next one is Thursday and then Saturday. So 7,000 pesos lang. Okay? So sana naliwanagan kayo yung mga gustong magpapadialysis diyan. Private yun ha. Hindi yung kanina nasa pinakamagandang dialysis center dito sa Jansan, yung Dadyangas Medical Center. So hindi yan basta private ang pinag-uusapan natin dito guys, hindi public, private. Okay, so sa mga gustong magpa-dialysis o natatakot, huwag lang kayo matakot dahil wala namang bayad almost walang bayad kahit dito ka sa private, basta covered ka ng PhilHealth. Yung una lang, yung sa amin kasi nangyari. Yung nasa Davao kami. So, emergency dialysis yung kanya. Kaya maabot ako ng, siyempre, nag-stay pa kami sa, siyempre, na-admit pa siya. Pero yung sa una naming hospital, yung Amusop, yung sa Siemens Hospital, simula umpisa hanggang paglabas namin, wala talaga kami binayad. Doon lang sa Davao Doctors. Siyempre pa, yan malaking hospital yan. Yung sa Amusop kasi, private din, pero syempre, hindi sila kompleto. Kung may dialysis lang doon, may dialysis unit lang doon, saka may mga specialist doon, malamang wala rin bayad. Alright, so, trabaho tayo. So, kanina, habang nasa Robinsons kami, nag-antay kami ng result ng laboratory ni Mama, ni Mrs. Ito, nagustuhan siya ng mga damit. Hindi lang isang pares, dalawa pa. Dinalawa mo Dinalawa ko siya, love kita Smile. Smile dito sa mga friends mo. Antok talaga. Pinipigilan ko yung antok ko. Antok ka. Ganon naman daw, di ba, ang result ng pag-dialysis, na antok ka. Tulog na. Maya, pagkakakain mo. Hello. Hello. Hindi ka pinansin ni Mama? Ikaw? Iwan kayo dito, no? Si Kobe, may guard man kayo. Ayan, no? Diba, Kuya Kobe? Sige. Okay ka na? So, alis kayo ngayon. May party kayong pupuntahan. Iwanan nyo na ako. Ha? Iwanan nyo ako. Dahil may party kayong pupuntahan. Laking katawan, no? Dadyangas Medical Center, pangalawang araw ngayong week na to, dialysis. Alright, sama namin si Coco Martin. Batman. Alright. Sarap buhay ng mga watchers, Nanging corned beef. so baka yan. Hindi ako sure, baka. Oo nga. Ano yung sa'yo, kuya? Carbonara. Pare-parehas ang kayong mga corn. Mama nyo, iniwan nyo dun. Banda na yan? Galing ni PhilHealth, zero balance, zero. Walang binayaran. Galing.
Magupit ako. If nag-SM kami, nagamadali na kami eh. Hindi ka muna dapat nagpagupit. Oo, Real kami. So lang yung magkabinayaran natin ngayon. Ha? 0. May pakita yung buong statement. Oh. 0 balance. Oh, lang binayaran. Ang galing ni PhilHealth talaga. Ang galing ng PhilHealth. Di ba? Oh. Sanang na yung video. Good, very good. So saan tayo? Uwi tayo? Tulog ako. Okay, uwi na kami. Next session is Saturday. Ano oras, Gang? Ano, alas 3? Wala kanina 9. Nag-start tayo na